Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito po, rekta na po tayo. Itong 500 pesos na Noche Buena ng gobyerno natin, talagang pinaninindigan nila. Pero kung tutuusin, wala namang problema doon sa 500. Ang pinaka-problema lang dito ay yung kung paano nila i-deliver yung gusto nilang mangyari. Ang dating kasi masyado nilang hinahamak ngayon ng mga Pilipino na hanggang 500 lang pwede na kayong mag-celebrate ng Noche Buena. Pero yung mga magnanakaw sa gobyerno, okay lang gumastos ng milyon-milyon para sa isang handaan lang. So ito, panoorin po natin itong pambuboljak ni Congressman Pulong Duterte dito kay Manang Claire regarding dyan sa 500 na Noche Buena package. Tingnan natin kung sinagot ba ng tama ni Madam Claire o ni Manang Claire yung issue ng 500 na Noche Buena na yan. So ito, panoorin po natin siyempre bago ang lahat. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Ito, importante itong pag-usapan itong 500 na Noche Buena. Ang sagot ng Malacanang doon sa banat ni Pulong Duterte. Ito, pakinggan natin yung banat ni Senator Pulong Duterte. Binanata ni Davao City Senator ang gusto ko itawag kasi gusto ko nang tumakbo siyang senador. District Representative Paulo Duterte ang pahayag ng palasyo na depende raw sa pagdiskarte ang pagbili ng 500 pesos na halaga ng pang Noche Buena. Ang buwelta ni Polong halatang wala raw ideya sa totoong hirap ng taong bayan ang administrasyon. Busog daw kasi sa korupsyon ang mga nasa Malacanang kaya hindi alam ang totoong presyuhan sa palengke. Yon. Ang banat pa nga ng kongresista, tila may imaginary shopping mall daw ang mga ito. Ayun, alam mo, diyan tumpak yan. Kong, tumpak na tumpak yan sinabi mo. Ganyan talaga pagka, lulong. Nagkakaroon ka ng imaginary friends, imaginary anek-anek, imaginary mall. Minsan nga nagsiswimming pa kahit walang pool Pagkalulong ka talaga siguro, nung sinabi nila yan, baka. Yung mga nagsasabing nasa gobyerno natin, na nagsasabing kaya yan, hindi natin alam, baka lulong. Lulong? Andali. Linawin natin, baka sabihin naman nila, lulong sa kapangyarihan. Gago! Kung saan ang lahat ang lahat ng bilihin ay mura. Kung mamaliitin lamang daw ang paghihirap ng mga Pilipino, wag na daw insultuhin ang pag-iisip ng taong bayan. Yan. Simbolo lamang daw ng 500 pesos na Noche Buena ang pamumuno ng administrasyon na mukhang ham pero puro mantika. Yan. Mukhang keso pero puro hangin lamang naman. Yan. Nagugat ang usapin na yan matapos igiit ng Department of Trade and Industry o DTI. Nasapat na po ang 500 piso para sa Noche Buena para sa isang simpleng pamilyang Pilipino. Yan. Mga kapatid, Ruth Ayan, eto, sinagot ngayon. Tingnan nyo. Kasi naman, yung yung regarding do sa 500 na yon, parang sinasabi kasi ng gobyerno natin ngayon na kapag ikaw ay ordinaryong Pilipino, ordinaryong tao, sakto na sa'yo yung ganyang budget. Huwag ka nang mag-expect, huwag ka nang kumbaga, hanggang dyan lang yung kaya mong ilabas para makapag-celebrate ka. Huwag ka nang mag-ambisyon ng mas malaki. So parang sinasabi pa ng gobyerno rito na kaming mga nasa gobyerno lang ang pwedeng, alam niyo, maging magarbo yung aming yung kanilang magiging selebrasyon na kayang gumastos ng 1 milyon sa isang handaan lang. So yun yung pinaka nagiging konteksto ng nilalabas nitong administrasyon ni Bongbong Marcos. Alam niyo, imbis na tulungan yung mga kababayan natin na magkaroon ng disente o paano naman, di ba, maging memorable na handaan, matulungan, nabigyan ng sapat na, alam niyo, na ayuda o kung paano iaangat yung buhay nila.
Pero ang dating kasi parang minsadong minamaliit ni Bongbong Marcos, ng administrasyon ni Bongbong Marcos, yung mga ordinaryong Pilipino. Samantalang yung pondo ng taong bayan, ninanakaw lang ng mga magnanakaw sa gobyerno. Diba? So, kaya yun yung naging dito ni Congressman Pulong Duterte, yung kanyang banat dito sa Marcos administration. Pero pakinggan nyo yung sagot dito ni Manang Claire, kung na-address ba yung tanong ni Pulong Duterte tungkol sa 500 na Noche Buena na sinasabi ng DPS. So ito panoorin pa natin. Tingnan nyo ang talino ng sagot ni Yusek Claire Castro. Ito ang pinakamatalinong rebuttal na narinig ko. What are your thoughts po sa sinabi ni Representative Paulo Duterte sa comment niyo last? Ano kaya ang pakiramdam ng mga reporter na nagtatanong dito kay Manang Claire, no? Parang ang tinutinunong tanong nila, ang ayos-ayos ng kanilang tinatanong, pero sasagutin lang ng pabalang ni Manang Claire. Abogado pa naman, pero bakit ganito siya sumagot considering taong gobyerno siya? Comment niyo last time about sa 500 peso Noche Buena. Sabi niya, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro magnotaryo sa recto kaysa mag-lecture sa taong bayan kung sapat ba. Yun yung masakit doon. Mas bagay na magnotaryo ka na lang daw. Abogado ka, pero ang trabaho mo magnotaryo. So, ganyan yung dinidescribe ni Pulong Duterte, itong si Manang Claire. Kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena? Actually, nabasa po natin mismo yung kanyang media release. At nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya patungkol sa konsensya. So, siya pa po ba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamen na he killed people? Sino po ba ang may kakilala? Ang talino, no? Pang matalino, no? Konsensya? Konsensya. Ang konsensya ay yung kanyang tatay. Sino ba ang walang konsensya? Tangin, ang talino mo. Ang talino mo, ma'am. Ibang level ka. Yung talino nito, pang sangkay at saka Coach Jaret eh. Sa talino. Walang biro, kaya pare-pareho kayo na level ng utak eh. Ang problema, abogado tong si Manang Claire. Yung dalawang binanggit ni Banat Bay, yung isa doon nagpipiling abogado, yung isa naman, hindi natin alam kung saan galing yung planeta, yung utak niya na siya yung Alano Gold. Siya rin yata yung nagpakalat na babayaran na raw ng mga Marcos yung utang ng Pilipinas once na maupo bilang presidente itong si Bongbong Marcos. Pero ang nangyari, ibinaon tayo sa utang. Mantakin mo, ang issue dito, yung 500 pesos na hindi kasya at pagmamaliit ng gobyerno. Ang sagot niya, kasi ginamit yung salitang konsensya ni Pulong. So, kumuha lang siya doon. Konsensya? Sinong may konsensya? Yung ayong ama na sinabing may pinatay? Paano nagkaroon ng konsensya? Halupit mo, madam. Salamat dahil sa'yo may content ako. Gago! Ang lupit, no? Alam mo, Congressman Paulo Duterte, gumamit ka pa ng ibang salita next time, ha? Yung paglalaroan ni Aling Claire, yung magmumukha siya lalong magtalino. Hindi, mga kababayan, tanungin ko kayo. Yan ba ang klase ng talino? Yung konsensya? Kukuha siya ng salita na hindi naman yung punto. Hindi yun yung main argument. The main argument is the 500 pesos na hindi posible sa isang pamilya sa Noche Buena. Pangalawa, yung panglalait ng gobyerno natin sa mga kababayan na, o yan, sapat na sa inyo yan, kaya nyo na yan mabuhay sa 500 Noche Buena. Yung baliwala ng ating
tradisyon at kaugalian na nagse-celebrate tayo during the Christmas. Para lang masabing hindi tumaas ang presyo ng bilihin, kasya ang 500. Tsaka mas nakakasama kasi ng loob dito na sa mga ordinaryong Pilipino, okay na yung pinakamumura. Yung pwede na. Pwede na yung murang ham, murang hotdog, murang mga ganito. Diba? Pwede na yung pasampu-sampu na budget. Samantalang yung mga nasa gobyerno, yung mga kinonsinti ni Bongbong Marcos na magnakaw, milyon ang winawalang niyang pera sa Pilipinas. Tapos, ipipilit sa mga ordinaryong Pilipino na okay na sa inyo yung 500. Yun ang punto, Aling Claire. Hindi yung konsensya. Ang konsensya ng iyong tatay ay pumatay daw siya and I would not even argue with that. Kasi alam mo naman na kung meron man sabihin si Pangulong Duterte na pinatay ko kayo, not literal na siya mismo yung pumatay. Ang sinabi niya, umalis kayo dito, kayong mga adik, kayong mga durugista, kayong mga pusher, or papatayin ko kayo. Pero meron ka bang pangalan na mabanggit na napatay ni Pangulong Duterte? That he was convicted of killing a person? And you know, as a lawyer, crime is personal. Hindi pwedeng generic. Hindi pwedeng, pinatay ko kayong lahat. Hindi pwedeng ganun. Kailangan name names. At saka, ilan ba yung nagreklamo compare dun sa na-benefit sa pagkawala ng mga adik na salot ng lipunan. Diba? Compare mo naman sa nawalan doon sa nagkaroon ng peace of mind, di ba? Hindi nga natin maintindihan bakit ganun yung thinking nila na mas binibigyan nila ng importansya yung mga adik kaysa dito sa mga biktima na alam niyo na sumusunod naman sa batas na hindi naman nila choice na maging biktima. Pero yung mga nambibiktimang mga adik, choice nilang gawin yun. Alam nilang bawal, alam nilang masama yung tinitira nila, pero bakit nila ginusto yun? Sabi nga nila, diba, it's a matter of choice, it's not a matter of chance. Sa madaling salita, you are a lawyer na hindi bibigay ng sapat na ebidensya. Ala na hitman at kayang magpa-liquidate. At sino rin po ba ang umamin na hindi gumagalang sa human rights? Now, are we talking about conscience? At patungkol sa Doon ba, sinagot ba yung tanong? Sinagot ba yung issue? Di ba hindi? So, ganyan yung tao na nilagay ni Bongbong Marcos sa gobyerno. Hindi para, alam niyo yun, magtrabaho bilang taong gobyerno. Inilagay lang yan ni Bongbong Marcos para doon sa mga issue na bardagulan. Pero yung talagang tulungan ang Pilipinas para may ahon yung antas ng buhay ng simpleng mamamayang Pilipino, hindi po. So ganyan nakikita natin yung quality ng tao, si Bongbong Marcos. Nagre-reflect yan doon sa mga taong nilalagay niya tulad ni Madam Claire. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.